ginataang gulay or ginataang pinakbet. Bahala na kayo kung anong itatawag nyo dyan, Kiver. Medyo healthy living muna ako for today's video dahil medyo namimiss kong maggulay. Hello mga Inday, especially sa mga inggitera at chismosa dyan, sa mga kanya-kanyang barangay. Ano ba ang pakiramdam ng palaging nababarangay dahil sa pagiging chismosa? Wala namang masyadong special sa recipe ko for today. Gusto ko lang talagang kumain ng gulay dahil medyo sumasama na ang pakiramdam ko. Sabi nga nila, health is wealth. Ay, hindi kasali ang Deer Milk sa ingredients. Ice cream po yan. So, bumili na ako ng karneng baboy kanina sa pinakamalapit na supermarket sa akin. May napkin ulit. Manok talaga ang gusto kong ihalo sa gulay ko mga Inday dahil may manok naman ako. Kaya lang, frozen kasi. Kaya naisipan ko na lang bumili kanina ng baboy sa supermarket. So as you can see, wala akong nakitang baboy na may balat. Pero pwede na to. Panggulay lang naman eh. Hindi naman ako maglilitsyon kawali. So hiniwa ko lang itong karne ng baboy ng bite size. Pinili ko talaga yung karne ng baboy na medyo may taba. Masarap kaya yun. Lalo na pag nagigisa ka ng mga gulay. Masarap talaga may mga taba. Healthy living tapos ang taba ng karne na binili. Minsan talaga, niloloko ko na lang talaga ang sarili ko. So, pagkatapos ko nga palang hugasan, ay nilagay ko na dito sa medyo malaking, tawag dito, lutuan ko at tinakpan. At habang iniinit o pinapalambot ko yung karne o pinapamantika ko yung karne, ay maghihiwa na ako ng gulay. So, tinanggal ko lang itong buto ng kalabasa o squash o kabutsya sa nihongo. At diretso hiwa na mga Inday, tinatamad ako pagbalat. Alam nyo, gustong-gusto ko yung kalabasa ng Japan. Napansin nyo, medyo matamis. Para siyang sa atin, para siyang sweet potato, di ba? Masarap yung kalabasa ng Japan. Paborito ko nga eh. Yung ganitong klase ng kalabasa nga pala mga Inday ay okay lang kahit hindi mo balatan. Pero sa totoo lang, tinatamad lang talaga akong magtanggal ng balat. Ngayon, nakakain din naman yan. Okay na yan. Ako lang naman kakain. At pagkatapos ay hiniwa-hiwa ko lang into bite size. Bahala na kayo kanong size ang gusto ninyo. At sinunod ko na itong ampalaya o anong tawag na nito? Nigauri sa Nihongo. Diba? A friendly reminder lang sa lahat ng mga inggitera at chismosa kong mga viewers dyan na ang ampalaya ay isang uri po ng gulay na hindi dapat inuugali kaya wag kang bitter dyan. So, tinanggal ko lang yung buto niya kagaya ng kalabasa at syempre, hiniwa-hiwa ko na rin. Paslan ko lang siyang hiniwa mga Inday. By the way mga Inday, medyo mahal na nga ang mga bilihin ngayon, pati mga gulay. Itong mga gulay, medyo namamahalan na ako sa totoo lang. At sunod naman ay itong talong or nasu sa Nihongo. 2 piraso lang yung ilalagay ko mga Inday. So, hiniwa ko lang sa gitna at hiniwa ko lang ng patagilid. At kayo nang bahala kung gaano kalaki ang gusto nyong hiwa. Kayo lang naman ang kakain, hindi naman ako kasali dyan. Syempre, huhugasan natin yung talong para hindi mangiti. Pinaghalo ko na yung ampalaya at talong. At pagkatapos naman ay ang paborito kong okra, tinanggalan ko lang ng puwet mga Inday. Pwede nyo hatiin sa gitna kung gusto nyo, pero ako kasi gusto ko ng tinatanggalan yung puwet. Kaya ko naman kainin ng buo yan eh. At syempre, ang nag-iisa kong sibuyas, in fairness, hindi siya nasira. Ang tagal-tagal niya na sa bahay ko, promise. Hindi rin siya tinubuan ng Sa sibuyas nga pala mga Inday, huwag nyo ilalagay sa ref. Dapat nasa room temperature lang. Diretso ko na nga pala lahat ng basura na nilalagay sa plastic. Kasi ayoko ayoko yung parang makalat pag nagluluto, yung kahit saan yung basura. Gusto ko, diretso ka agad sa basurahan. At bahala na kayo kung anong klaseng hiwa ng sibuyas ang trip ninyo. Basta ganyan lang sa akin, mga ganyan Kumbaga parang diced onions lang. Pagkatapos ay isang head na ng garlic ang hiniwa ko mga Inday. Actually, hindi ko siya hiniwa. Parang binalatan ko lang konti, tapos pinipit. Nakakatamad talaga maghiwa ng anong tawag nito, ng niniko sa Nihongo o garlic, di ba? Pero bawang lang yan, Diyos ko Lord, bawang sa atin. So, heto na pala yung pork natin na medyo nagmamantika na. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, feeling ko mas marami pa yung pork na nailagay ko kaysa sa gulay. Hindi talaga ako pala kain ng gulay mga Inday, pero for today's video ay kakain ako dahil medyo namimiss ko na nga. Nung nagmamantika na nga, yung pork ko ay ito na igigisa ko na itong sibuyas and bawang. Kailangan nyo pa ba ng detail kung paano mag-gisa? Diyos ko, I think everyone knows how to saute. Pagkatapos kong gisahin ang bawang at sibuyas, ay naglagay na ako nitong mixed seafood. Hindi ako bumili ng fresh na seafood mga Inday dahil medyo mahal. Kaya ito na lang na mixed seafood na isang pack, frozen. At pagkatapos ay maglalagay na ako nitong magic salt. Ay nako, pwede rin naman yung ordinary na salt. Wala lang, gusto ko lang maglagay ng magic salt. And of course, maglalagay na ako ng horse pepper, paminta. Bahala na kayo kung gaano karami ang lalagay niyo. So haluin lang natin ulit mga Inday para mas malasa ang karne natin. Diba? Sabi ko sa inyo, parang mas marami pa yung karne kaysa sa gulay ko. Hindi nga pala ako nakabili ng ng sita. Wala namang makita sa market. Maglalagay na rin ako nitong kalkag sa amin. Itong maliliit na dried shrimps.
Pang ano lang ito ha, replacement ng ano natin, ng bagoong dahil wala akong bagoong. Yan nga pala ang ginagamit ko instead na bagoong. Pareho lang naman din sila ng amoy at saka lasa. Dried nga lang ito. Wala kasi akong bagoong mga inday, kaya laban na ito. Ginagamit ko rin yung kalkag sa amin pag ano, yung pag nag-garlic ako. Ay, tawag doon pag nagpa-fried rice ako. Hinahalo ko siya. Masarap, promise. And of course, maglalagay ako ng konting patis. Patis mga inday from Thailand, charot. Pero patis yan mga inday, konti lang. At pagkatapos, ay maglalagay na din ako netong coconut milk. 250 ml lang yung nilagay ko mga inday. Siguro enough na yan. Wala naman kasi akong iba eh. At naglagay na rin ako ng konting tubig para lumambot yung karne natin. So after everything, i-mix and mix ulit natin mga inday. Sa puntong ito mga inday, sinasabi ko sa inyo na sobrang bango na siya. Kinatok nga ako ng kapitbahay, bakit ang baho daw ng niluluto ko. Dahil yun sa yun sa shrimp. At maglalagay ako ng Knorr cubes para mas malasa. Kahit anong Knorr cubes mga inday ay pwede, kayo na ang bahala kung anong trip nyo sa buhay. At tatakpan natin ng mga 5 minutes lang naman, 5 to 10 minutes, depende. Fast forward, 5 minutes na, so I think pwede na nating haluin ulit dahil medyo kumukulo-kulo na siya, obvious naman. Diba? Ang sarap-sarap na niya tingnan sa puntong yan. Imagine, wala pang gulay yarn. So tinikman ko muna mga inday kung okay ng timplada. Pag okay ng timplada ay ilalagay na natin ang kilabasa or ang kibocha. Ang arte. Medyo nabitin ako sa kalabasa mga inday. Ang mahal na kasi ng ng mga gulay ngayon sa Japan, promise. After 5 minutes, ilalagay na natin ang anong tawag yun, ang palaya at ang tilong or ang talong. Haluin lang natin konti-konti lang mga inday. Dahan-dahan lang sa paghahalo mga inday para hindi naman malata yung mga gulay natin. And of course, nilagay ko na rin itong okra. Sinadya ko talagang ganyan ng okra mga inday para hindi ka agad malata. Ayokong hiwain sa gitna. And takpan natin ng at least 5 to 10 minutes. Depende na rin sa inyo. So fast forward na tayo. Ayan siya. So medyo half cook pa ang mga gulay niyan mga inday. So halo ulit lang natin para mas maluto pa siya. So dahan-dahan lang ulit sa paghahalo mga inday. Takpan lang ulit natin for 3 minutes and we're ready to go. So after 3 minutes, heto na siya and I'm starving. Sayang talaga mga inday, hindi ako nakahanap ng string beans or yung yung tawag doon, yung sitaw sa atin. Wala kasi. At heto at magsasandok na ako mga inday dahil Tommy Lee Jones na ang lola nyo. For the lafang portion na tayo. Bahaw nga pala yung kanin ko mga inday. Masarap yan sa bahaw na kanin. Promise. Wala nang plating-plating mga inday. Diretso na sa kanin. And of course, the moment of truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Medyo mainit-init pa mga inday, pero buti na lang talaga at bahaw yung kanin. Hindi ko na ininit. Kaya laban Japan. O, baka sabihin nyo, binugutan ko lang kayo. Kumakain talaga ako ng gulay. Minsan, pag depende na rin sa depende na rin sa katawan. So yun lang, I told you nothing is special except me, I am special. So thank you again sa mga nag-views, nag-share ng videos ko. Salamat sa mga magpa-follow. Yun lang, babosh.